pagiging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin, ang poong natin mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ang Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ating pong ginugunita ngayon ang kapistahan ni San Ezekiel Moreno, isang pari. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Ezekiel, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lubong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong muka ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo ay siyang sagisag ng iyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalualin ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginawa ko, huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at pangyapak. Huwag kayong tatangis o luluha, dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel, ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo
Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ulitin po natin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil, sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako ng sambahin nila, yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughoin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Aleluya, aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang kapistahan, lalong-lalo na para sa mga taga-parola, kung saan ang ating kapilya ay nakapangalan kay San Ezekiel Moreno. Bagamat inaasahan sana na naririto sila, pero dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan, binaha ang parola at hindi makatawid ngayon dito. Pero ganun pa man, isinasama natin sa ating panalangin ang komunidad dyan sa parola at nawa patuloy silang gabayan ni San Ezekiel Moreno. Sabihin nyo nga, San Ezekiel Moreno. Si San Ezekiel ay isang misyonerong pari at ang kinabibilangan niyang kongregasyon ay ang Agustinian Recollect. So, misyonaryo. Siya ay isang Kastila. So, mula sa Espanya, naglakbay, dahil gano'n naman talaga ang isang misyonero, naglalakbay, nagpupunta sa iba-ibang lugar. Nataon na ang kanyang misyon ay dito sa ating Pilipinas. O dito sa ating bansa, no? Sa Pilipinas. Si San Ezekiel Moreno, no, parang 'di ba, no, yung bihira natin marinig na isang santo ay dumaan dito sa ating bansa,
naglingkod sa ating simbahan. Siya po ay naordinahang pari dyan sa Manila Cathedral. At na-assign siyang misyonerong pari sa Batangas, sa Palawan. No? Sa Palawan, isa siya doon sa bumuo ng bayan ng Puerto Princesa. At na-assign din dyan sa may Santa Cruz. Yan, nung panahon noon pa. No? Kung kaya, matapos po na siya ay mamatay sa sakit na kanser, idiniklara ng simbahan na sa kanyang pagmimisyon ay nakitaan ng kabanalan at kung kaya't idiniklara na siya po ay isang banal. Kaya ang tawag na natin ay Saint Ezekiel Moreno. So, kung tutuusin, si San Ezekiel ay mayaman din. Kasi mula sa ibang bansa, pero iniwan ang kanyang kayamanan, iniwan ang kanyang buhay na marangya doon sa Spain, naglakbay para maranasan yung hirap. Pero para maranasan yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Na siya namang ipinapaliwanag sa atin, sa ating Ebanghelyo, mula kay San Mateo. Dahil meron pong nagtatanong, paano po magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto nyo bang mabuhay o gusto nyo bang mapunta? Pag sinabing magkaroon ng buhay na walang hanggan, lalo na para sa mga kabataan na naririto, pag sinabing buhay na walang hanggan, yan ay ang buhay natin sa langit. So, paano tayo mapupunta sa langit para maranasan natin ang walang hanggang buhay, kapiling ang Diyos? Malinaw ba yon? Okay. Kaya sinabi ni Jesus, may dalawang bagay na kailangan nating suriin, katulad ni San Ezekiel Moreno. Una ay, sinusunod ba natin ang kanyang mga utos? Ano ba, sa mga kabataan dito, mas makaka-relate, mas madaling makita sa sitwasyon natin, iginagalang ba ang ama't ina? Sinusunod ba sila? Iginagalang, nirerespeto, minamahal ba ang mga magulang? Pangalawa ay, iniibig ba natin ang ating kapwa gaya ng ating pag-ibig sa sarili? Pinahalagahan ba natin ang ating buhay? Iniingatan ba natin ang ating buhay? Nirerespeto ba natin ang ating buhay? Kasi kung paano natin ginagalang ang ating sarili, ganun din, matututo tayong igalang ang buhay ng iba. So, isang pwedeng suriin, sinusunod ba natin ang mga utos ng Diyos? Pangalawa ay, sabi dito, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi ang pinagbilhan, at saka ka sumunod sa akin. Alam, sabi nga, malungkot na umalis yung binata kasi siya ay napakayaman. Kung maalala niyo po sa isang kwento natin, nang ihayo ni Jesus ang mga alagad para sa misyon, binili na niya ang mga ito na wag nang magdadala ng kung ano-ano pa maliban sa sandalyas at yung tungkod. Wala silang dadaling ekstrang damit, walang dadaling pera o pagkain. Ibig sabihin, kung gusto nating maging ganap, kasi pwedeng, mabait ka naman, okay. Kamusta yung attachment? Yan. Kasi kailangan natin matutunan yung mag-detach doon sa mga attachment natin sa buhay. Lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. Sa mga kabataan na naririto, pinag-aaral kayo ng mabuti. At ang hiling mag-aral ng mabuti dahil para sa isang mas magandang buhay. Pag nakapag-aral ka, makakapagtrabaho ka, kikita ka ng pera, makakabili ka, makakapagpundar ka ng mga kakailanganin mo pagdating ng araw. Pero kung gusto natin makarating sa langit, lahat yan iiwan din.
Nakukuha ba? So, iiwan din yan. Hindi natin pwedeng i-attach yung ating buhay dyan na parang yan ang nagiging dahilan para ka mabuhay sa araw-araw. Gigising ka para saan? Para magkaroon ng pera, magkaroon ng bahay, magkaroon ng... So ngayon, ang motivation natin, gigising tayo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Paano natin gagawin yon? Sisikapin natin na sa bawat araw ng paggising natin, susundin natin ang mga utos ng Diyos. Hindi tayo magnanakaw, hindi tayo mangangalunya, hindi tayo papatay, at sisikapin natin na susundin ang ating mga magulang. Pag nangyari ito at nagawa natin ito, makakapiling din natin si San Ezekiel at marami pang mga banal doon sa langit. So ngayon pa lang, no, nasa isip natin, gusto kong makarating sa langit. Hindi imposible na makarating tayo sa langit. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, kaya mong mapunta sa langit. Ito lang naman, susuriin natin. Nagagawa ba natin ito? Kung hindi pa, may panahon pa tayo para magsumikap na magawa ito. Amen? Hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan sa mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ang ating itutugon, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ng mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming tagilay sa palad mo
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinaparang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. Poong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Josefina na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I will name you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, give them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice
all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering. Bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and love. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng banal na mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin at idudulog natin kay San Ezekiel Moreno ang lahat ng mga may sakit para sa kanilang kagalingan, lalong-lalo na po ang mga may sakit na kanser. Mapagmahal na Panginoon, sa tulong ni San Ezekiel Moreno, bigyan mo kami ng isang huwaran ng katapangan sa panahon ng pagpapakasakit. Bumabaling kami sa iyo sa oras na ito ng aming buhay para sa kalusugan at kalakasan. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ni San Ezekiel na matanggap ang mahiwagang lunas at manumbalik ang sigla ng aming katawan at isipan. Inihahandog rin namin ang panalangin ito para sa lahat ng mga nagdurusa sa kanser at iba pang nakamamatay na karamdaman. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. San Ezekiel Moreno, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi. Lahat dapat ay magpasalamat sa Amang lumikha ng lahat, kay Mariang ina ni Kristo, at sa kaniyang mahal na puso. Ang tanging bumabay sa kaniyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Ezekiel Moreno, kami ay patnubayan mo. Pagpalain ang Pilipinas na iyong
magpasalamat sa Amang likha ng lahat, kay Mariang ina ni Kristo, at sa Kaniyang mahal na puso, ang tanging bumabay sa Kaniyang buhay, sa paglilingkod sa tanan. O banal naming Yesu,